Ang Diyos, puri ng ating Panginoon. Alam mo ba na sa paglalakbay mo sa buhay, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin, si Jesus ay nagtuturo doon sa piyesta ng pasasalamat. Ngunit marami ang hindi nakakakilala sa Kanya. Hindi kasi sila nakikinig, hindi sila nananampalataya. Kaya hindi nila makita ng kasama na nila ay si Jesus o ang Diyos. Ang paalala ng Diyos sa atin ngayon, kapatid, ay dalawa. Kung gusto nating makita ang Diyos sa buhay natin, dalawa ang dapat gawin. Una, makinig sa Kanyang salita. Maging aware tayo, tawag dito yung awareness natin. Pwede nating sabihin, Lord, ikaw ba yung nagsasalita? Ikaw ba yan, Lord? Kasi ang Diyos ay magsasalita sa atin, hindi lamang sa ganitong pakikinig, kundi sa mga nababasa natin, sa mga nakikita natin, sa sinasabi ng mga anak natin, sa sinasabi ng mga magulang natin at mga kapatid. Nangungusap ang Diyos, nagpaparamdam. At pangalawa, matapos tayong makinig, ay manampalataya, maniwala na siya nga yung nagsasalita. Nang sa ganun, pag meron tayong dalawang ito, ay siguradong i-reveal ni Lord yung kanyang sarili, tatanggalin niya yung kanyang belo, at makikita natin siya na oras-oras, minuminuto kasama natin ang Diyos. Ang dami natin kasing pinapakinggan na iba, kaya hindi natin napapakinggan ang Diyos. Pero mula ngayon, ay tandaan mo kapatid, na kasama mo ang Diyos, marunong ka lang makinig sa Kanya, magagabayan Kanya, at may papadaman niya yung Kanyang presensya at pagmamahal sa iyo. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, habang tayo'y naglalakbay patungo doon sa kamatayan ng Diyos, nakikiisa tayo doon, at sa Kanyang muling pagkabuhay, ay sasamahan tayo ng Diyos. Kailangan lamang ay buksan natin ang ating puso't isipan. Hilingin natin sa Diyos na tayo ay samahan para makita siya at manampalataya. Mabuti ang Diyos, kapatid. Mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos at mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, merong magandang mensahe ang Diyos sa atin. Kaya magkita-kita tayo. God bless, kapatid. God bless. God is good.